Papakita ko sa inyo paano mag-calculate ng lot size sa Forex. Importanteng alam natin kung magkano yung rene-risk nating amount out of our equity every time na mag-place tayo ng trade. At mangyayari lang yan na malaman natin kung magkano yung i-rest nating amount sa ating equity or balance kapag kinakalculate natin yung ating lot size. So dito nga sa video papakita ko sa inyo kasi bahagi ng risk management which is napakahalaga kung gusto mo magiging successful na trader. Kasi of course, yan naman talaga yung hangarin nating lahat, magiging successful sa trading. Dapat meron tayong solid na risk management. At bahagi ng proper risk management is dapat alam natin kung magkano yung i-rest nating amount every time na mag-place tayo ng trade. So dito ngayon ipapakita ko nga sa inyo paano mag-calculate ng lot size sa Forex, specifically kasi about Forex to yung title natin sa video. Kaya dito tayo sa aking computer para mapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Yung calculate tayo ng lot size nga, paulit-ulit. So wait lang, dito ako sa aking computer. Alright, so unang-una is kailangan meron ka ng trade setup. So kumbaga, tapos ka ng mag-technical analysis, fundamental analysis, meron ka ng bias based on your trading plan. At yun na nga, kailangan mo na lang gawin is kung magkano yung i-rest mo, ano yung magiging lot size mo. Now, dito ngayon, ito, meron na nga ako halimbawa dito na meron na akong trade setup. So, pwede mo itong gawin sa iyong MetaTrader. But sa akin, personally, yung aking ginagamit, kasi ito yung mas handy para sa akin, is itong TradingView. Dito ako nagte-technical analysis. Pag wala kang TradingView, pwede mo din itong silipin. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa video description. Mas handy dito, but magbabayad ka ng monthly subscription kapag gusto mo ng walang ads, tapos magamit mo lahat ng features na meron sila. So, for example, meron na ako ditong trade setup nga. Ang gagawin ko na lang next is punta ako dito sa calculator. Ilalagay ko yung link sa video description nitong calculator mismo para click nyo lang at maroute kayo dito diretso sa calculator na to. Tapos unang-una is kailangan ilalagay nyo yung balance. So for example, I have $10,000 in my account and then magkano yung i-rest mong amount. So the recommended is between 1 to 3%. So, maximum 3% kapag mababa lang yung account mo. For example, $100 lang. So, pwede ka mag-risk ng 3%, which is napakaliit lang sa $100. Kasi sa trading, kapag gusto mo ng malaking profit, dapat malaki din yung puhunan mo. Kasi kung kaya mong mag-grow ng like 5%, 6%, 8% per month sa pagtitrade, malaki na yan. Kung consistent ka lang, pwede mag-compound yung account mo. Pag malaki yung puhunan mo, pwede mo siyang i-full-time at pwede mo siyang ikayaman at magiging dahilan para maging vehicle para matupad yung mga pangarap mo sa buhay. Now, dito, balik ako nga dito at yun nga, between 1 to 3% lang, pwede nga kahit 0.50% kapag malaki talaga yung account mo. And then, yung stop loss in pips, kasi tapos na tayo sa ating trade setup, makikita natin yung ating stop loss dito is 27 pips. So, ilalagay na natin dito 27. Tapos, of course, yung currency pair na iti-trade natin, which is dito sa ating halimbawa, is USD JPY. So, isaselect ko dito USD JPY. And then dito, it's asking us the value of USD JPY. So, search ko sa Google magkano yung USD JPY ngayon. At isang USD is, katumbas niya, is 153 and 69 cents sa Japanese yen. So, ganyan lang. Ito, hindi mo na ito kailangan galawin. Tapos, after that, ayan, naka-fill out na lahat. Click mo lang itong calculate. Now, dito ngayon, makikita mo yung potential na ma-loss if ever tamaan yung ating stop loss. Oops. And ito yung magiging lot size mo kapag ka-standard yung account mo. So, importanteng alam mo kung ano yung account type mo. So, for example, kapag ka-standard yung account mo, yung katumbas ng 1 lot is 100,000 units. For example, 100,000 US dollars. O many lots, makikita mo naman yan during account registration kung ilang units yung katumbas ng one selection niya or one mini lot or one standard lot, one lot, for example. So pagka standard account ka, ito yung magiging lot size. And hindi pa kasama dito yung spread or yung binabayaran natin sa ating broker. Kaya kapag ito mismo yung gagamitin mo, baka malugi ka ng more than $100 kapag tinamaan yung stop loss mo dito as our example kasi dahil kasama yung spread which is maliit lang naman yung spread most of the time sa mga major pair na mga to like USD, USD JPY, hindi kagaya ng ibang mga kagaya nito na mataas yung spread. So pwedeng mag 0.5 ka na lang diretso, huwag ka nang maglagay ng 7 para at least mas mababa pa talaga compared sa i-rest mo amount. So ito na yung magiging rest amount mo tapos ito yung lot size mo.
So, ganun lang kasimple kung paano mag-calculate ng lot size. And importante na talagang gawin nyo talaga dapat yan kung gusto nyo magiging consistent, magiging successful sa pag-trade. Kasi hindi lang pa strategy, kundi kasi hindi pwedeng lagi tayong panalo. Matakot ka kung palagi kang panalo pag nag-trade ka, baka malapit ka na kunin ni Lord. Meron talagang time na matatalo tayo. Kaya importante, pag natalo tayo, calculated yung na-rest nating amount. Ganun lang siya. So hanggang dito na lang tong video. Sakit na yung ulo ko sa kakasalita kasi ang dami kong ginawang video today. Maraming salamat sa panunood and make sure to leave a like. If hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo. Pag may questions kayo, iiwan nyo yung questions niya dyan sa baba. Thank you so much for watching and good luck.